Yahoo! Hello mga masters at mga kaji! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan nyo muna kami ni G, the Green Girl, cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay patuloy natin yung ating topic. Dito po, syempre, sa ating premiere every morning. At topic natin is about Tai Chong sa mga acupressure point na ginagamit po para po ito effective para po sa mga iba't ibang mga sakit na mga iniindang natin na pwede nating ipindutin or pwede nating gamitin as reflexology point or acupressure point. But before tayo mag-continue, hingin ko muna ang inyong thumbs-up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel Masterworm for more updated contents. Alright, so continue natin ang ating topic about foot reflexology points. Ayun po, at itong presentation na to ay pinipare ko talaga kasi meron tayong visual aids. So, syempre, ang pinakaunang point na ating diniscuss is ang ating Tai Chong or liver 3. So, nakikita nyo rin po yan sa right side na meron pong dot na pula dyan. That's the LIV or liver 3. Yan po ang kanyang exact location at yan po ang ating isi-stimulate para ma-perform natin ang tinatawag nating Chinese acupressure or reflexology. Yung pinakauna mong gawin is, syempre, i-locate mo talaga ang proper na point, proper location po ng tinatawag nating Tai Chong or ang ating liver 3. Kasi maraming points po dyan. At pag iba po yung ma-stimulate mo, iba yung kanyang benefits na bibigay kasi iba naman yung point na yan. So, pinakauna po dyan is apply firm, steady pressure with your thumb for 15 to 30 seconds. So, nakikita niyo naman po sa picture na yan sa right side, di ba? Number 2, release niyo po. After 15 to 30 seconds or after 30 seconds, i-release niyo. And then, i-repeat mo siya for 1 to 3 minutes on each foot. So, 1 to 3 minutes mo siyang gawin. Okay? So, siyempre, gawin mo siya siguro mga 3 times a day. Sa hapon naman, or before ka matulog, or sa kalagitnaan ng araw. Pwede mo gawin yan. Okay, so meron kayong mararamdaman a deep aching sensation is normal and indicates the movement of qi. Pag meron po kayong sensation na ramdaman, ibig sabihin ay may gumagalaw po na energy dyan or qi. Use circular motion. So hindi lang po press ha. Pag-press mo ng konti, halimbawa mag-circular or counterclockwise ka. Pag-release mo, pagbalik mo, clockwise naman po, parang rotation po, para at least gumalaw po ang energy. Okay, so promoting circulation and a smooth flow of energy. Yan po ang purpose niyan kung bakit nito imamasad. Aside from acupressure, pwede din tayong humanap ng trained or licensed na Chinese practitioner or traditional Chinese medicine professional. Ito po is to achieve a deeper activation and enhance therapeutic effects. So, kailangan po talaga maghanap tayo or magpunta tayo sa mga professional clinics para po ay ma-apply din po nila yung advanced techniques. Like ito po sa left side, acupuncture. Ito po yung aming trabaho ng aking daddy sa clinic namin with the use of sterile needles. Okay, so meridian po ang ginagamit dyan. And on the right side is what we call moxibustion. So, with the use or the help of heat. Yeah, so, sinistimulate din po ang area na yan. Pinapadapat or the heat warms up that particular region or particular point that creates the movement of the energy or the opening of the blockages. Yun po. So, meron na po tayong ilang na-discuss. So, syempre, ang una is headache, vertigo, wry face, depression, pain in the hypochondrium, and kahapon, ang last natin kahapon is abdominal distension. So ngayon, ang ating i-discuss is about hiccup. Sino ba sa inyo dito ang nakakaalam kung anong hiccup? Ito po sa Tagalog word is sinok. Nagsisinok or sumisinok. So it is an involuntary contraction
or called the myoclonic jerk of the diaphragm that may repeat several times per minute. Hindi mo siya makontrol, involuntary po siya. So, an involuntary action involving the reflex arc. So, sa loob natin, may mga reflexes po tayo dyan, especially sa digestive tract natin at sa ating respiratory tract. So, yun po sila ang mga involved dyan. So, once triggered, the reflex causes a strong contraction of the diaphragm, followed about a quarter of a second later by closure of the epiglottis. O, meron tayo dyan, epiglottis, yung parang sa gitna, yun di ba? Sa gitna ng ating lalamunan is a structure inside the throat which results in the hic sound. O, di ba? Hic, parang gumaganon-ganon ka, sinok, or hiccup. So, yan, the best po yan. Try nyo po. Massage nyo po ang ating inyong Tai Chong point. Every time na may sinisinok po dyan, subukan nyo po, subukan nyo. Experiment din po kayo kung effective po siya. Kasi nakakatulong talaga ang Tai Chong or ang liver 3 na reflex point or ang ating Chinese reflexology or Chinese acupressure point para sa hiccup. Ang next naman na problem, matutulungan po ng Tai Chong is redness, swelling, and pain in the eyes. Ayan, nakikita niyo sa picture, di ba? So, ito po ang eye swelling, pain, and redness can be caused by various conditions. Iba't ibang mga factors po yan, mga masters and mga ka-G. So, isa sa mga reasons is uveitis. Uveitis, mag-pronounce po niyan. Okay, so it's the inflammation of the middle layer of the eye. Ayan, so mapupula-pula po yan kasi inflamed po yung middle layer of the eye. Another condition naman or another factor is of course infections or allergies. So lalo na po hindi natin talaga maiiwasan yung mga allergies kasi nasa surrounding sa environment po natin yan. Kaya kung minsan po ay aside from having sinus or respiratory allergies, ay nadadamay na rin po yung mata natin. Kasi syempre, nakabukas yung mata natin and yung hangin, yung environment, yung humidity, of course, ang factors around us, it carries a lot of pollens, a lot of allergens. Kaya hindi talaga natin maiwasan na magkakaroon tayo ng redness, swelling, and pain sa ating mata. So, ang aking suggestion po dyan, mga masters and mga ka-G, for the meantime po na hindi pa kayo makapunta sa inyong mga doktor, kasi wala naman to, malayo naman po sa mata ito, ay i-press nyo po or i-apply nyo pong reflexology reflex point na yan na Tai Chong sa inyong mga paa. Ayan po, at makakatulong po yan, alleviate the swelling, the redness, and the pain. So, sa Western medicine po ay unexplainable po yan. Hindi po nila yan ma-explain. Pero there's nothing wrong in trying kasi dito po sa amin, yan naman mga points na ginagamit namin. Siyempre, si daddy ko kasi acupuncturist, so ginagamitan talaga ng needle yan. Pero kung wala po kayong needles, siyempre hindi nyo alam kung paano gawin yan, pwede po kayong pindutin nyo po, i-apply nyo lang po yung reflexology point or Chinese acupressure point na Tai Chong sa inyong mga paa. Sa mga emergency naman na mga situations or mga syempre medyo medyo delikado na talaga ng mga situations, ang aking suggestion po, pwede nyo mang gawin yan along the way, ang ating pag-stimulate ng Tai Chong point. Pero mas importante po na seek medical attention if you experience severe pain. Severe na po yung pinag-uusapan natin dito, swelling or other symptoms like mayroon na po tayong discharges sa mata, may lumalabas na, double vision, ayun po, ay naduduling ka na po, or sudden vision changes. Pag mayroon mga significant na mga pagbabago na po sa inyong paningin, ayun po, ay suggestion ko na talaga ay pumunta na po kayo sa inyong pinakamalapit na mga doktor or mga trusted na mga ophthalmologist or kung sino man dyan ang pwede makatulong sa inyo na nasa medical field. At syempre, importante pa rin po yung safety natin. Huwag mag-self-medicate. Huwag maglagay ng something sa inyong mata. Huwag magtanong-tanong lang kung kahit kanino. Importante po talaga ay nasa wastong tao po tayo pumunta. Ang Tai Chong po ay very important din po yan. Very helpful po yan as a first aid
At wala namang hindi naman siya malapit sa mata, kaya hindi naman masistimulate or ma-worsen ang mata. All you have to do is just find that point, press it, and perform ang Tai Chong. Okay? For 1 to 3 minutes. Meron ba sa inyo dito na merong problema sa lower extremities, sa binti, pababa? So meron tayong problema sa weakness, numbness, and pain, at difficulty in walking. So ito po ay feeling of loss of strength, numbness, or pain in one or both of your legs. This can make it hard to stand, walk, or perform activities of daily living or everyday activities. So sa clinic po namin dito ay nagtuturo kami ng proper posture, proper positioning, proper standing, walking, and especially ang posisyon sa pagtulog. Kasi isa sa mga main reasons po yan kung bakit po tayo nagkakaroon po ng extremity pain or lower extremities weaknesses, numbness, and difficulty walking, because our spinal nerves are pinched. The muscles surrounding our spinal nerves, which are the spinal nerves are connected to the spine or the skeletal system. Okay, or spinal sa ating spine. And it can trouble the sensation once you have a problem with the spinal nerves. It travels from the tip of your brain, from the tip of your head, to the tip of your toes. So overall, our body is connected to this electrical system called the spinal nerves. So, matik yan ha. Stimulate nyo ganun yung Tai Chong na reflex point. Naku, 12 minutes na pala. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga masters, mga ka-G. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. God is great. Yahoo!